Hello mga kababayan! Welcome sa ating podcast. Ito ang JCA Law After Office. Layunin ng programa makapaghati ng mga inspirasyon hinggil sa immigration at marami pang iba. Of course, kasama natin si Attorney Jake Aguilar, isa po siyang Filipino immigration lawyer, at ako naman po si Josephine Bacani. Attorney Jake, magandang hapon. Magandang hapon, Josie. Pag-uusapan natin, Sir Jake, itong Canadian Tire po na sinasabi nila isang branch sa Etobicoke, merong mga kababayan tayong apektado nga. Nung isang araw, napag-usapan natin yung mga nagva-violate nga po dun sa TFW program. Ano? Right. Ngayon, parang follow-up doon, meron na namang isang kumpanya. Ito nga, medyo kilala, Canadian Tire. Pero hindi po yung buong Canadian Tire. Ano? Yung mga Canadian Tire pala, bawat branch ay pwede palang iba-iba yung may-ari. Parang franchise din. Ano? So, isang branch doon sa Etobicoke ang nabalitaan. From CBC News mismo, isang kilalang news outlet. Pwede natin ilabas siguro ang clipping from the CBC News. He came to Canada to work at a Canadian Tire, showing us evidence that his wages were cut to the point where he had trouble providing for his family. On top of this, he said he'd had to pay almost $8,000 to an Alberta company to get the position, borrowing from family to do it. Kasi dito, dalawang kababayan natin, dalawang Filipino ang sabihin natin na biktima nga ng pang-aabuso at yun ang pag-uusapan natin basically. Yeah. Marahil ay nakapagsumbong din itong mga Pilipino nandyan, nagtatrabaho sa kumpanyang yan, sa ESDC. At itong ESDC, Sir Jake, ay nag-inspect, no? Nag-inspect, nag-imbestiga at napag-alaman nga din na ito nga, nag-violate nga si employer. So katulad din ng napag-usapan natin last time, itong employer pala na ito ng Canadian Tire nga, hindi rin sinusunod yung mga kung ano yung nakalagay sa job offer at saka hindi rin nagpapasweldo ng tama. So ayon doon sa balita, $20 supposedly yung sweldo nitong mga kababayan natin. Pero ang actual na pasweldo ay $16.50 lang pala. So sana punta yung $350, parang gano'n. Oo. So anong gagawin nila ngayon, Sir Jake? May ban sila kasi hindi pa nila nababayaran yung penalty nila. So na-penalize sila ng $111,000. And it seems na hindi pa nila nababayaran yun. Kaya ban sila pang samantala. Hindi sila pwedeng mag-participate dun sa TFW program. Ang insight dito, kahit pala mga kilalang kumpanya, bagay, ulitin po namin, hindi yung buong Canadian Tire po ang apektado nito. Isang particular branch lang doon sa Etobicoke. Pero kahit na, isang kilalang kumpanya ay minsan pala ito na i-involve din sa mga ganitong klaseng paglabag sa TFW program. Siguro naman may sinusunod sila na mga policy sa malaking kumpanya na yan. Pero doon sa particular na branch na yan sa Etobicoke, may na-violate lang sila. Mga specific working conditions siguro na under ESDC ay hindi dapat ginagawa. Right. So yung hindi ang mga usual niyan yung hindi pagkakaroon ng isang proper na workplace. So ayun, ang hindi natin alam kung ano yung specifics noon. Pero ang ano niyan, ang take away niyan, yung job offer kasi kung ano man yung nakalagay doon sa job offer, dapat yun masunod. Sundin, oo. Kasi isa rin yun sa mga dahilan or reasons, or grounds, para makasumbong kayo kung ano yung klaseng pag-aagrabyado sa inyong sitwasyon. Right. Kaya ito, parang panggising ito sa mga manggagawa natin, lalo pa sa ating mga kababayan, na parehong may karanasan sa kanilang mga employer. Pwede nyo pong isumbong yan. I-connect po natin dito, Sir Jake, itong VOWP. Right. Ano ba itong VOWP, Vulnerable Open Work Permit. So yung kababayan natin, nakapag-apply sila, nakapag-avail sila nitong Vulnerable Open Work Permit, which is para yun sa mga temporary foreign workers na under nga nung program na yon, TFW. Pagka nakaranas sila ng pang-aabuso ng kanilang employer, pwede sila mag-apply nitong Vulnerable Open Work Permit. Umaabot ito ng hanggang 1 taon para mabigyan sila ng pagkakataon na makahanap ng panibagong trabaho. Kasi nga ang sitwasyon nila medyo alanganin in the sense na closed work permit kasi yun yung TFW program. Doon lang sa particular employer na yon. So kung lilipat sila, ang hirap kasi maghahanap na naman sila ng employer na mayroong LMIA. Hindi ganun kadali yun. So para mabigyan sila ng pagkakataong makapagpatuloy ng kanilang trabaho,
ay binibigyan nga sila nung VOWP na yon para lang mabigyan sila ng tamang panahon para makapaghanap ng malilipatan. Itong VOWP na ito, Vulnerable Open Work Permit, available lang po talaga ito siya sa mga manggagawang nakakaranas ng mga pag-aagrabyado ng employer, no? Dapat isumbong nyo agad kung kayo po ay biktima ng ganong sitwasyon. Yes po. So yun nga din, base dun sa news, kailangan magsumbong Right. yung empleyado na involved doon para sila ay makapag-submit ng VOWP. Maaari din po namin ipalabas, no, yung datos ng mga nag-violate po, no? I think may mga 36 employers na naitalang nag-violate. Yes po, yun yung nabalita natin nung isang araw na itong taon na ito, umabot sa 36 yung naban ng ESDC para dito sa program na ito. Hindi lang naman Canadian Tire na franchise sa Etobicoke, no? Marami pang kumpanya ang talagang nasampulan ng ESDC sa pang-violate ng mga agreement or working conditions na pamantayan nila. Right. Ipapalabas din po namin yung mga trunk line ng ESDC kung saan pwede nyo pong ipahayag ang inyong o reklamo ang inyong sitwasyon ngayon sa inyong mga empleyado. Just to recap lang din yung mga insights na nakukuha natin ngayon, si government, hindi pa naman nila pinapatigil yung TFW. Even if meron ng mga ibang opisyal, yung opposition leaders, na sinasabing scrap na nga daw sana itong TFW kasi nga naabuso lang. So, imbes na magawa nila yung purpose nito na para makapag-hire nga ng foreign worker kung wala lang PR at citizen, hindi naman yun ang nangyayari. Imbes na may mga employer na inaabuso lang yung mga foreign workers, ito nga, binabawasan yung sweldo na hindi naman dapat. Kunyari, $20, yung pala, $16.50, at hindi naman sinusunod yung mga kung ano yung nakalagay doon sa job offer. So, yun lang daw ang nangyayari. Kaya nga, itigil na lang daw, pero hindi pa nga tinitigil ng gobyerno. Pero pinakikita ng gobyerno ngayon na pinag-iigting nila yung enforcement. So yun yung nakikita na, yun yung malinaw na nakikita natin ngayon at nakikita natin sa balita galing sa gobyerno mismo at sa mga news outlets nga na yung mga nahuhuli at nababan at nabibigyan ng penalty dumadami. At even nga malalaking kumpanya hindi sinasanto. Yun ang kagandahan naman dito sa Canada kahit paano. Malaki ka man o sikat ka man na kumpanya, kung ikaw ay lumabag sa patakaran, ay may penalty ka din. At sa ganang mga manggagawa naman, no, hindi lang naman mga TFW ang apektado ng or iniingatan ng gobyernong Canada, pati rin ang mga PR, ang mga Canadian citizens sapagkat pangkalahatan ito. Tama yan. So yung batas para sa manggagawa, hindi yan exclusive para sa mga PR or citizen lang. Kahit foreign workers, mayroon din karapatan para tulungan o suportahan ng gobyerno. Kaya nga nag-i-encourage ang gobyerno natin dito sa Canada na magsumbong kasi meron kayong mga karapatan at katulad nitong Vulnerable Open Work Permit na pag-usapan natin kanina, ito ay para sa mga foreign workers na nangangailangan na mga nakakaranas ng pag-aabuso. So marami pong programa para sa pagsuporta sa mga manggagawa. Can we be a little specific on the kind of abuses po, Sir Jake, para for the benefit of our viewers? Yeah, so ang pinaka dyan, yung physical abuse or even if yung mga threats or intimidation, that can be a form of abuse. By the way, yung physical abuse, hindi lang yan labor violation but it can even be a criminal violation. So pagka merong physical abuse, definitely kailangan yung pong mag-report at magsumbong. Yung other instances ng abuse po, yung piniperahan kayo ng inyong employer or ninanakawan kayo or maraming pagbabawal na ginagawa na hindi naman nararapat. Yung isang form nga ng abuse dito, yung pinipilit kayong magbayad sa isang third party, mga halimbawa immigration consultant or agency para lang sa renewal ng inyong permit. So minsan doon kasi din sila kumikita, minsan may sinasabing kuntsabahan, yung employer tsaka yung agency pati minsan yung immigration consultant na rin, nagkukuntsabahan sila para pagkakitaan yung empleyado kasi alam nga nila na medyo desperado yung empleyado na yon. So
iyan yung mga form of abuse na pwede nating i-report. Oo, totoo yan. At saka, Sir Jake, meron din talaga mga ahensya no, mga immigration consultant ngayon na iniimbestigahan na rin or I think naipakulong na rin dahil sa Right. mga violation na yan. Right. Doon sa yan, Pag-uusapan papalabas din natin mamaya na report ng CBC nga, merong immigration consultant na penalize din. Pati yung agency na katrabaho nila, katrabaho kuno, pero yun pala, sila din yun. Bagamat dinideny nila, at naka-appeal pa naman yon, so hindi natin alam pa kung ano mangyayari doon sa appeal na yon. Pero yun ang charges against them na iisa lang daw sila, isa lang kasi may-ari. So para bang ayun nga, pinagpapasapasahan at ginagatasan lang ang mga kababayan natin o ibang manggagawa. Lalo pa ng mga kababayan natin. No? Masakit tanggapin no? Or malaman na may mga ganitong klaseng ahensya o immigration consultant pa na gumagawa ng mga ganito. No? Ang apektado lalo mga kababayan natin. No? Kaya hinihikayat ang lahat no, na maging maingat sa pagtanggap kung sino man yung tutulong sa inyong mga papeles para sa inyong immigration status dito sa Canada. Right. Meron po kaming ipapalabas sa screen, trunkline po yan ng gobyerno, kung saan pwede kayong magsumbong. 24/7 online, pwede po. At mananatiling confidential po ang inyong mga reklamo. Tama po yan. Ayan. Sa ngayon po, yun lang muna ang pwede naming maibahagi sa inyo. So yun po, ingat lang po tayo. Minsan, yun nga, kahit kilalang kumpanya, hindi rin sabihin natin perfecto. Minsan meron nga din silang ginagawa na labag sa patakaran. So ingat-ingat na lang po. Yung isang kababayan natin na nandun nga sa news na yon, nagbayad pa siya ng 10,000 doon sa consultant at doon sa agency nga po. So medyo hindi maliit 'yon Yeah. And then later on nga naabuso pa. So sana makabangon din siya at makabawi doon sa nangyari sa kanya. At huwag po mag-alala sa mga nakakaranas ng ganitong klaseng sitwasyon, no? Isumbong agad upang ma-actionan din po agad. Sana'y nakatulong kami at nakabigay ng kaunting kaalaman. Marami pong salamat at muli magandang araw. Next week na lang po. Hanggang sa susunod. Hanggang sa susunod.